Alright, what's up mga boss? Good morning po sa inyong lahat. Ayan. So it's me again. I'm back, ang inyong boss Noli Vlog muli. So ngayon pong araw, gagawa po tayo muli nung ating mga video dito sa ating munting manukan. So pumunta tayo rito ngayon dahil papasok na ang rainy season. Ayan, so araw-araw nang umuulan. So kaya tayo pumunta rito para i-briefing yung ating tauhan, yung kasama natin na nag-aalaga ng mga manok, para magkaroon siya ng konting knowledge para maiwasan yung pagkakaroon ng troubleshooting, ika nga. So para maging safe yung mga alaga natin dito. So ayan mga boss, at bago natin na umpisahan ng ating video, kung bago ka pa lang na mapapadaan dito sa ating munting YouTube channel, iniimbitahan ko po sana kayo na mag-subscribe, mag-like po kayo at mag-share, and then hit yung ating munting notification bell, at nasa ganon maging updated kayo sa mga ina-upload natin na mga video. So mga boss, tara po at ipapasyal ko po kayo dito sa ating munting manukan. Alright. Alright, isang mapagpalang araw na naman pong muli sa inyong lahat mga boss. Ayan, so tayo ngayon ay nandito na naman muli dito sa farm. So kailangan natin na from time to time, kailangan na lagi nating i-check yung ating mga alagang manok dito, dahil nga papasok na ang rainy season. So ito yung panahon na kailangan maging hands-on tayo pagdating sa kalusugan ng ating mga manok. So dito mga boss, ang aking ginagawa, ayan. So ito mga boss, yung mga common na mga tanong sa atin na marami na dun sa mga nag-uumpisa. So yung mga walang idea, ito naman po ay ibibigay nating idea sa kanila, based po dun sa aking experience dito sa aking pagmamanok. So ito po ay trusted ko na through the year, and then so far medyo mababa ang casualties. So ito ngayon dun sa mga nagtatanong sa atin, paano ba yung magandang vitamins and then antibiotic para ang manok nyo ay hindi ganong lapitin ng sakit. Ayan, so first of all, dapat ang pag nag-breed kayo, huwag po kayo magtipid sa bakuna. Unang-una, yun po yung pinakaunang i-apply nyo sa inyong mga palabas. Dapat magbakuna po kayo to prevent na ang manok nyo ay magkaroon ng less casualties. So mahirap po kasi, sayang yung gastos from the start na magbi-breed kayo. Papakainin nyo yung manok nyo, gagastos kayo, incubator, sisiw, papatukain nyo, vitamins, and then ang mangyayari, so mauubos lang at sayang yung inyong pinagpaguran. Okay? Alright, mga boss, ayan. So para makaiwas tayo kapag ganitong nag-uulan, so para makaiwas tayo na yung ating mga alagang sisiw sa range, ayan, so dapat magkaroon kayo ng preventive schedule. Kailangan magkaroon kayo ng stock na antibiotic, dahil ang manok naman kasi, ang mga sisiw, hindi naman po 100% accurate ang vaccine. Ayan, so kahit papaano tatamaan at tatamaan pa rin po sila. Yun nga lang, mas mabilis pong gamutin, mas magandang gamutin ang mga manok na may sakit kapag ka po sila ay mayroong vaccine. So 3 days, 4 days, so ganun lang po ang duration ng paggamot sa kanila. Pero much better, para clear talaga,
kailangan ang maximum duration na gagawin nyo 7 days up to 10 days. So ayan, so dito mga boss, ito ang ginagamit ko po dito kapag ka po halimbawa ganitong rainy season, kapag ka po umulan na, so nagbibigay na po tayo agad ng Premoxil. Ito po yung ginagamit natin dito mga boss. Ito po hindi po endorsement to ha. Hindi po endorsement to. So pinapakita ko lang po dun sa mga viewers natin kung ano yung ginagamit natin dito. And so far, ayan, nakikita nyo naman yung mga manok natin, mga sisiw natin na mga 2 months old, sila ay very healthy. So ganito po, kapag ka po ang gagawin nyo ay nag-start na laging nauulan na, nababasa yung inyong mga sisiw, magbibigay na po kayo ng ganito. Huwag nyo na pong antayin na tamaan sila bago kayo magbigay, dahil mas mahihirapan kayang mga manok nyo sa kanilang recovery. So dapat agapan nyo na agad ng Premoxil. So ang mangyari, kapag ka po napansin nyo na medyo na-late kayo, kapag na-late kayo ng pagbibigay, hindi nyo naagapan, so gawin nyo ganito, alternate ang gawin nyo. Kailangan kasi doon mandatory medication. So dapat pag nagbigay kayo ng ganito, i-alternate nyo, magbibigay naman kayo ng ganito, sulfur QR. Ayan mga boss, inuulit ko lang po hindi po to endorsement. So pinapakita ko lang po kung ano yung ginagamit natin dito. Baka sakali makatulong po ito dun sa mga nagtatanong sa atin na nag-uumpisang magmanok. Try nyo, baka sakaling effective sa inyo, dahil ito po ay effective po sa akin dito sa aking manukan. So dito nag-stick ako dito dahil nakita ko naman yung recovery, and then magandang katawan ng mga manok natin. Hindi sila ganong may magkasakit man, pero walang casualties. So ako na lang yung nagkakal dun sa mga medyo naiiwan sa paglaki. So ito lang mga boss, alternate, isang araw, sumunod na araw, sunod na araw. So ganito, after nyo magbigay ng medication ng 2 gamot na to, so siyempre mamamatay yung mga good bacteria sa kanilang katawan. So mangangailangan naman po sila ng good bacterial, kaya papasukan po natin sila ng vitamins and electrolytes. So ito naman po mga boss, ito po yung ginagamit natin. Ito, Bitmin Pro. Ayan po, dahil ang Bitmin Pro ay naglalaman po ng electrolytes, multivitamins and minerals, and then ang pinaka maganda rito is mayroon na siyang probiotic. So nung time na sila ay ginamot nyo, namatay yung mga good bacteria sa kanilang katawan, mas mabilis na mape-prevent yun. Makaka-recover sila sa pamamagitan ng pagbibigay ng probiotic. So ito lang ginagamit natin dito, at ang kagandahan dito mga boss, available ito at mas madaling bilhin kahit sa ang poultry supply. Karamihan ng poultry supply dito sa Luzon, meron silang available na ganito. Madali lang mahanap ito. Ayan mga boss, okay. Alright, dako naman po tayo dito sa ating range ng mga pullet. Ito mga boss, puntahan natin, i-check natin yung equality check natin yung mga pullet na pwede nating ma-out. Ayan, doon sa mga gustong mag-avail, ito, meron po tayong ipapakita ang mga pullet dito. Pero ito, ready to breed. Mga two-way cross to. Mga kapatid ng mga binread natin na two-way. So papakita ko sa inyo yung mga pullet na to. If ever na may makursunadahan kayo, mag-message po kayo directly doon sa Boss Noli FB page, Box Noel mga boss, Box Noel main account, or Boss Noli Santos yung isa ko pang account. So mag-message po kayo, wag po kayong mag-inquire
wag po kayo mag-inquire dun sa comment section. Mag-inquire po kayo directly, i-message nyo po ako sa Box Noel, Boss Noli or Boss Noli Santos. Doon po kayo mag-message para masagot ko po. So ito mga boss, papakita ko sa inyo yung mga pulit. Kaya mga boss, makikita nyo kapag ginuhuli sila, umuupo na. At ito, matagal na pong nangingitlog ito according po dun sa partner ko dito sa farm. So ito po yung mga pulit natin na ready to breed na. Ayan. So ito po, ayan o, tingnan nyo mga boss. Ang edad nito is 7 months. Ayan, ito po ay isang golden boy. Cross po ito sa Jogwood Gray. So magtataka kayo bakit pula. Pero ang mga kapatid dito puro gray. Tapos yung mga lalaki puro gray, yung mga babae mga pula. So ito po yung pulet number 1 ready to breed. Golden boy over Jogwood Gray. Okay. Okay, at nandito pa po yung isa natin na ready to breed na pulet. Ayan, ito ay isang kapatid pa rin nung nauna. Golden boy over Jogwood Gray na pula. Ayan, ito mga boss, pwede nyo ma-avail ito. Kayang-kaya nitong avail. Ang problema lang, ito may issue lang to. Kaya pwede na tong ayan, check nyo yung daliri niya. Ayan, dahil po dun sa range yan. Ayan, nung maliit pa siya. Pero hindi naman to inborn. Ito yung pulit number 2 na may issue. Na diretso yung kanyang isang daliri. Ayan. Buo na ho yung katawan. Isasalang nyo na lang sa breeding. Okay? Okay, at narito naman po yung isa pa dun sa ating mga pulit na ready to breed. Ayan. Kung mapapansin nyo, kumakakak. At pasensya na kayo mga boss. Araw-araw umuulan dito sa farm. Kaya medyo maputik yung kanilang paa. So ito po ay isang possum sweater. Ayan, ang possum sweater po natin mga boss, nanggaling po ito kay Asbok. Ayan, dun sa mga imported na ang mga manok kay Asbok Game Farm, ang tatay. At ang nanay nito ay Jogwood Gray pa rin. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan, may mga at ito ay malaking inahin. Ito yung ating pampulit number 3. Okay, at nandito naman tayo sa ating pang-apat na pulit. Ayan mga boss, ito po ay isang possum pa rin over Jogwood Gray, kapatid nung number 3. Ayan, so ito po yung isang pulit na ready to breed. Ayan, kung mapapansin nyo, buo na yung katawan, and then nangingitlog na po ito. Marami nang naiitlog ito dahil araw-araw nag-uulan ng itlog yung mga tao ko rito sa farm. Ayan, so narito na po yung isang pulit number 4. Okay, at nandito naman tayo sa panglima. So ito mga boss, puti. Ito po yung bloodline na straight Kelso. Ayan, so ang magulang po nito, ang tatay nito ay Foster Kelso, imported pa rin kay Boss Norman. And then ang nanay naman ito ay 20K Grand Kelso na pina-import natin galing sa Amerika. Ayan. So hindi siya ganong kalakihan. So dun sa mga nais na magkaroon ng ganitong pulit, ito ready to breed na rin to. Ayan, PM nyo lang po ako. Okay, at ito naman yung pinaka last dun sa ating early bird born mga pulit. Ito po ay isang super branded SBR. Ayan, so SBR po ito. Ang kapatid ditong isa na lalaki ay nakuha nung hindi natin matanggihan na tropa. So dalawa lang yung na-breed na to. So unang anak to, yung lalaki nakuha na. Then ito yung natira babae. Ang tatay nito ay winner. Ayan, doon sa mapapaibig. Pero ito, SBR po ito. Doon sa mapapaibig, mag-message lang po kayo. Okay?
dito na natin tatapusin ang ating munting vlog. Kaya mga boss, dun sa gustong mag-inquire mga pulit na ready to breed, message nyo lang po ako para masagot ko yung inyong mga katanungan. Marami po tayong pulit dito, may pure, may crosses. Kaya lang yung mga pure, mga bata pa, pero yung mga crosses ready to breed na. So dito na po natin tatapusin ang ating munting vlog mga boss. Sa mga boss natin dyan na ngayon pa lang mapapadaan dito sa ating munting YouTube channel, iniimbitahan ko po sana kayo na mag-subscribe, mag-like po, kahit mag-share, and then use nyo ating munting notification bell, at nang sa ganun maging updated kayo sa mga uploaded natin na video. So yun lang mga boss, maraming salamat at good luck. I know gold is not enough.